Sa harap ng hindi pagdalo ng ilang kandidato sa nakatakdang tandem debates ng ABS-CBN sa linggo, nanawagan naman ang mga botanteng nasa social networking sites na ituloy ang harapan. Malaki raw kasi ang maitutulong nito para marinig ang mga saloobin ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Nagpapatrol Ces Orenia Drilon. Mainit pa rin ang talakayan sa Facebook, Twitter at ibang social networking sites tungkol sa harapan ng mga vice presidential candidates at kung matutuloy ang tandem debate ng presidential at vice presidential candidates ngayong linggo. May agam-agam kasi ang ilang partido sa paggamit ng internet at WARS o Wireless Audience Response System para pulsuhan ng tao ukol sa debate. Gayong matagal na itong ginagamit sa mga modernong bansa, tulad ng debate ni Obama at McCain noong 2008. Sa aking Facebook account, tinanong ko ang ilang sumusunod sa akin kung gusto nilang dumalo ang mga kandidato sa debate. Sabi ng isa, no balls, no vote. Ang isa naman, sabi, sawa na sila sa pormahan sa TV ads at lataporma ang gusto nilang marinig. Sabi ni Carlo Ople, isang internet marketing consultant ng 5 taon na, dama sa mga mensahe ng mga tao na dapat matuloy ang debate. It was really overwhelming. Ang daming tao nagsasalita about it. The mere fact na yung harapan na hashtag was 6th, I think, trending sa Twitter sa buong mundo. Napakalaking bagay na nun. May 9 milyong botante ang gumagamit ng Facebook at dahil 10,000 ang internet cafes na nakakalat sa buong bansa, ang mga users ay mula class A, B, C, D. Hindi kaila sa mga kandidato ang kahalagahan ng Facebook at Twitter ngayon. May kanya-kanya na silang fan page at Twitter account para makausap ng diretsyo ang mga botante. Sabi ni Carlo, maaring malaking buenas ang social media sa isang kandidato, pero maaari ding maging menos. Depende sa paraan ng paggamit. Sabihin natin may magandang sinabi ang kandidato, yung kagandahan nun is lahat kagad ng mga tao around me, for example, in my network, sa Facebook, sa Twitter, sa social media, will know na maganda yung sinabi ng kandidato na yun. So it can be a very positive thing, but it can also be a very bad thing. Si Gang ay ehemplo ng botanteng 24/7 na nakaantabay sa Twitter. Sabi niya, hindi dapat katakutan ng mga kandidato ang mga social networking sites. Yung social media, isa siyang way of touching the voting public. So, as opposed to dati, may need for meeting the advance, door to door. Gusto ko nakikita, nakakawayan, nakikita ko sila. Ngayon yung social media replaces that. Sabi ng mga gumagamit ng Facebook at Twitter, paraan nito upang maparating ang kanilang mga pananaw at hinaing sa mga kandidato. Sabi nila, hindi lang ang tinig ng mga kandidato ang dapat marinig ngayon, kundi pati na rin ng mga botante. Ces Orenia Drilon, Patrol ng Pilipino.